Praise the Lord. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Thank you, Pastor Israel, for leading us sa prayer. Thank you, Pastor Francis. Blessed evening po. Sino po ang blessed magsabing praise the Lord? Praise the Lord. Welcome po sa ating Sabbath service, first Saturday po ng June. Welcome back, Brother Jericho and Sister Rebecca. Mga anak po ni Pastor June, fresh from Mars. Dubai po. Praise God. Sino po excited sa Word? Ang pag-uusapan po natin sa buong month of June, kung di pa po darating ang Lord, it's very, very, very important, very vital po as an individual Christian. Because without it, no, para mong pinatay na ang yung spirito. What is it? It's about prayer. So we're going to tackle about the importance of prayer this whole month of June. Na it seems so basic, but without basic, you can never go advance. Alam niyo ba yun? Hindi ka pwedeng mag-advance kung wala ka munang alam sa basic. Hindi ibig sabihin basic, hindi siya importante. Kaya nga basic, kung wala ang basic, hindi ka mapupunta po ng next level. It's very important for us to know how to pray. Out of many questions the disciples could ask Jesus, no, they could ask na, Lord, help us to, tinungan sila ng Lord kung magpalayas ng demonyo. Yeah? Pero hindi po nila tinanong, hindi sila nagpaturo, Lord, help us to walk on the water. Di ho ba napaka-ano nun? Di ba, Lord, napaka-ano hata ng, lalo na kung malalaki yung alon, Lord, no? Help us. Pero hindi po nila inano yun. Hindi rin nila tinanong, hindi sila nagpaturo kay Lord, Lord, help us to turn water into wine para lagi kami shot, Lord. No. Pero anong tinanong po nila? Lord, teach us how to pray. Because you know what? No, kahit wala pong, James 5:16 declares that the prayer of a righteous person is powerful and effective. Let that sink in your heart. Ang panalangin po ng isang matuwid na tao. Sino po ang matuwid na tao? Yung walang kasalanan, perfect. Hindi po. Yung matuwid na tao, yung tumanggap kay Kristo. Let me remind you about 2 Corinthians 5:21. That your title, my title, our titles, we are the righteousness of God. God made Jesus, who had no sin, to be sin for us so that in Jesus, we might become what? This is our title. The righteousness of God. Makakapangilabot. Ale? Nandin matraffic, magbuisit ka pa, but still, you are the righteousness of God. Because we are saved by grace. And this righteousness cannot be earned by any effort of man. It was imputed to us when we received Jesus. Yan po ay robe of righteousness na pinasuot sa atin. Kaya nga po, kung ikaw ay righteous because of Jesus, now James declares that the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kung powerful and effective yan, gaano ka kadalas mag-pray? Misa rin kaya, Kaya always remember, kapag pinapakalimutan, ang nagpapakalimot sa atin ang demonyo. Lahat po tayo may struggle, even pastors may struggle sa prayer. Yung magpipray kaya ako, hindi na mapagal ko, ating dyanin naman, Lord. Walang hindi naintindihan ng Lord. Pero kung hindi mo naintindihan, kapag hindi ka nagpray, you are opening a door or an opportunity para ang diablo magkaroon ng foothold sa iyo. Para ikaw ay madaling ma-devour, masila. Remember, sabi po ni Peter, the devil is like a roaring cat. A roaring pussycat. No, a roaring lion seeking, naghahanap whom he may devour. Not everybody, not everyone, or not every choice of the devil can be devoured. Pero yun lang, sino kaya pwede kong masila dito? Hanapin niya sino? Yung prayerless Christian. Because a prayerless Christian is powerless Christian.
But a prayerful Christian is a powerful Christian. Amen. Kaya nga ano sabi ng Panginoon, pray, watch and pray. Bantayin mo ang puso mo, baka tamad ka na, wala na yung fire, wala na yung first love. Watch and pray so that you will not what? Fall into temptation. The reason why madalas tayo nagfo-fall sa temptation because we lack devotion to God. Not just an ordinary prayer, but a devoted prayer na talaga pong yung earnest, fervent prayer na hinahanap po sa atin ng Panginoon. So ang unang topic po natin pag-uusapan po ngayon, the importance of prayer. Prayer is important because prayer builds intimacy with God. The very reason why God created human beings, bakit niya ginawa si Adan at Eva, it is because for a relationship, an intimate relationship. Ang gaganda na po ng mga linikha niya in heaven, ang dami pong mga angels, different kinds of angels. Some have wings, some don't have. Some full of eyes, no, some full of wings. May cherubim, may seraphim, and other creatures na mas maganda higit sa mga animals na nandito. And yet, gumawa po siya ng tao na makaka-relate niya because we are created in the image and likeness of God, meaning yung righteousness and glory ng Lord na nasa atin, napundi po yun, nawala nung nagkasala ang tao at reconciled po tayo na ibalik yun nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo at nagtagumpay sa kamatayan on the third day, he rose from the dead. At ngayon po na tinanggap natin ang Lord, yung dating patay po natin espiritu, wala tayong righteousness, walang glory ngayon, meron ka ng righteousness and glory na nakabalot sa iyo. Amen. Kaya itong nais po ng Lord, when God created Adam, they walk, ang sabi po sa book of Genesis, Adam walked with God in the cool of the day. Nagkukwentuhan, ibig sabihin po nito, naglalakad po sila. I don't know, alam niyo po, napakaraming mga hayop, no, mga ibon, isda, at mga wild animals. Ang sabi ng Lord, kung gaano katalino si Adan, ikaw ang magbigay ng pangalan sa mga yan. Di ho ba ang hirap? Kuminsan, alam niyo ho ba yung, kuminsan yung mga nanay o mga magulang, dadalawa o tatlo pa lang yung anak, hindi na nila alam kung anong ipapangalan. No, kuminsan yung aso nyo, ilan pa lang, na ano kaya masating ng lagyunin eh. Parang nung po kaming bata po kami, no, dahil mahilig sa PBA ang tatay, paborito niya si Jaworski. No, anong pangalan ni Jaworski? Robert. Ang pangalan ng aso, Robert. Ay pagtatawag, Robert, yung may pangalan Robert, sana kaya. Now, think about the wisdom na binigay kay Adam, no? Yung iba nga po ngayon, ang pangalan ng mga anak nila, spaghetti. Dito, di ba, na-interview itong mga to, ABCD. Anong ABCD? A, B, C, D, E. Habol po kayo, wala pa atang XYZ. No? Yung iba po sa inyo, parang medyo, square root ka mo. Tapos, kung 5 yan, square root of 4, square root of 9. Lahat ng may square root of, ano pa ba? 25. No? Pero si Adan po, habang they walk on the cool of the day, anong magandang pangalan yan? Tingnan niyo po, bagay naman lahat ng pangalan, yung elepante. Di ba pag naisip mo elepante, talagang dambuhala po yung ano? May lalawin kasiping mo. Human being po yan. And this intimacy, hindi po ito laging, now remember, we need to be renewed in our minds that prayer is always asking God for our needs. No, mali po yun na pag magpe-pray ka, kaya hindi ka na nagpe-pray kasi wala kang pangangailangan. Yung kasi ang maling concept po natin. Prayer is a relationship, a covenant po. Kapag ang prayer po is a two-way communication, no, between you and God. Now, sino dapat ang mas madalas magsalita? Dapat ang Diyos kasi siya ang mas matalino. Ang Diyos walang makukuha sa iyo. Di ba? Ikaw marami kang makukuha sa Diyos. Kaya dapat may mga silent period tayo na ituturo ko po sa inyo ngayon. Now, ngayon po, kaya hanggang ngayon ang ninanasa ng Lord ay an intimate relationship po sa atin.
How intimate are you? Now, heart check. Sabi nga ho natin, Saturday ko na po silang sabi sa inyo ito. How is our hearts? How are our hearts today? Ano pa dyan? Nandiyan pa ho rin ba yung first love? On fire pa ba? Nandiyan pa ba si Lord? No? O nasa labas na? Baka kumakatok na naman si Lord katulad sa church in Laodicea. Kaya nga po, this is very important na nais po ng Lord. Kaya sabi ng Lord sa mga disciples, iiwan ko na kayo, but I will come back. No? And I will prepare a place for you. In my Father's house, there are many mansions. Kaya nga, now I will come back to bring you and bring you with me, and we will be forever with Him. We will be forever with Him. Sino pong excited doon? Amen. Sana dumating na pong Lord. Alata ng problema. Alam niyo po, ang dami natin problema ho dito. Ang daming, marakal. Di mo, the more you get older, the more that you found out na ang daming problema sa mundo. Di ho ba? Habang nung bata ka, wala kang pakialam kahit ano. Basta alam mo lang, maglaro, kumain. Maranap na ako. Mamamiyalong ko. No? Pero habang tumatanda ka, ang dami naman pinapakialam, pati yung kapitbahay mo ngayon. Ba't ba kanya niya kulay yung gate tayo? Lupa yung bright star. Karakal mo problema. Ngayon, kahit wala ka ng problema, binibigyan ka pa ng maraming problema. Yung mga senador na balasubas na... Then tao nga rin, alalang marine. Anyway, kaya nga ho natin na pinagpe-pray na talaga mabulgar po yan. At talaga hong malinis po ng Lord ang ating government. Anyway, let me begin with Luke 18:1. And He told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. Let's pray. Our loving Heavenly Father, once again, we thank you, Lord. We praise you. We love you. We love you. We love you, for you first loved us. Father, we want your presence, oh God, to be with us, Lord. Your manifest presence, your glory. Lord, and through your powerful word, oh God, we ask you to teach us once again. Open the eyes of our understanding, Holy Spirit, that we may receive the full blessings, the full revelation from your word. Teach us how to pray, on how you taught your disciples, Lord God. Maging katulad po namin kayo sa pananalangin. And Lord, pagpalain mo nga po ang bawat isa. We will never leave this place the same person again. Lord, we know, Lord, we will be changed from glory and another degree of glory. Salamat po, Panginoon. And as I declare your word tonight, let there be healing, let there be deliverance and salvation be upon your people tonight. Sa iyo po ang kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Hallelujah. God is good. Amen. So, ito po, actually, itong dinidiscuss po ng Lord ho dito. Kung babasahin niyo pong Luke 17, yung bandang huli, He was discussing about the end times. So ito'y kadugtong ng end times. No? Si Jesus gusto po niya, ang gagawin po natin sa end times, instead of panic or panicking, nagpapanik ka tulad ng iba, nung nagtaasan po talaga yung gasolina, nung naging 150, 160 yung diesel, marami pong nag-stock po ng mga pagkain. No? Sino po yung mga nag-stock sa inyo? Siguro ganyan nila pamigisan. Pero Jesus did not tell us that kapag dumating ang mga ganyang panahon na mag-panic buying po tayo, pero hindi ko po sinasabing masama ang mag-imbak ng pagkain. Ang masama po yung hindi ka magtiwala sa Diyos. Amen. Kaya ka ba nag-iimbak dahil wala kang tiwala sa Diyos? Yun po yung ano ho dun. So nawawala ka sa faith. Kaya sabi ng Lord, will He find faith when He returns? No, sa verse 8 po ng Luke 8 po ito about prayer, ang sinasabi ng Lord, yung talagang merong pananampalataya ay yung talagang nananalangin lagi. Remember, ang panalangin hindi yung laging humihingi. Yung laging nakikipagniig, laging nakikipag-fellowship, nakikipag-commune kay Lord dahil mahal niya ang presence ni Lord. Amen. Kaya ito pong ng Lord, no, alam po natin sa ibang salin, they should always pray and not give up. Pero pareho lang po ito, pero mas
mas inalo ko po ito na angkop sa pag-uusapan po natin ngayon. Do not lose heart. Alam niyo po yung, ang tagal nyo na nagpe-pray, parang ako po 19 and a half years na po ako nagda-dialysis. At if I will lose heart, yung po parang madidismaya ka. Sabi po ng, ano ba yun? Isaiah 41:10, do not be dismayed, for I am your God. Madidismaya ka, ako ang Diyos mo. No, ayun po sabi diyan, do not be dismayed, for I am your God. Yung pangalawang sinabi po ng Lord. Bakit ka pa didismaya? No, bakit ka yung ma-upset? Bakit ka malulungkot? Ang Diyos mo ay buhay. Si Kristo ay buhay, pinagtagumpayan niya ang kamatayan at malapit na siyang dumating. Kung buhay ang Diyos, bakit tayo magmamanok-manukan? Amen po ba? Do not lose heart. Yun po yung pag naglulus ka na yung you are ano po, no, yung parang nadidismaya ka na, you are losing your joy, your peace, nagmamanok-manukan ka na, no, yung downcast ka na, hindi na po effective ang prayer mo. Because parang kang nawalan ng gana sa Panginoon. Kaya when we approach God, we enter His gates with what? Thanksgiving. Ang ibig sabihin po no, hindi lang yung gate ng church. No, ang ibig sabihin niya, the gate of His presence. When we come boldly into God's presence, we come to Him with thanksgiving. Kahit na maraming problema, in everything, give thanks. Bakit? That is the will of God for us. Kahit anong sitwasyon, kahit anong panahon, magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi katulad po ngayon, no, I think, na-discharge na ba si Pastor Joshua? Alam niyo bang na-operahan si Pastor Joshua? Na-operahan po siya sa kanyang bituka. No? At pag-pray niyo po na, kasi 6 months daw po yung recovery, bago tanggalin po yung bag sa niya. But we pray for a miracle. Pagkatapos po ng victorious sa camp po nila, nakasingit si Satanas. But the devil meant it for evil for Joshua, but God will meant it for good. And I'm sure, sabi nga kay Pastor Joshua, nagbibuild lang ng testimony ang Lord sa iyo. Because kapag meron kang testimony, mas kumpiyansa ka na alam mo, dahil alam mo na buhay ang Diyos, dahil naranasan mo siya doon sa mga pagsubok na parang wala ka ng pag-asa at nagtagumpay ka, kapatid. Amen? Kaya consider it pure joy when we face various kinds of trials. Kaya kahit na marami kang pagsubok, you enter His gates with thanksgiving in our hearts. Salamat, Lord, na hindi, ang sabi ko nga sa prayer ko kay Pastor Joshua, Lord, you were not surprised sa sitwasyon ni Pastor Joshua ito. Alam mo na ito na mangyayari at alam mo ang solusyon. At alam ko, Lord, meron kang magandang plano. Ano man ang nangyayari po sa atin, merong magandang plano ang Lord. Kaya po ngayon, palit-palitan kami sa YDC. Nag-preach po ako ng YDC ngayon. May mga schedule po akong YDC. Kung ayaw niya po mag-attend ng Sabat, gusto niya maaga, mag-attend po kayo ng YDC. Mahilig kayo at meron nag-attend po mga parents. Baka mabiyasang lulundag. Kalwalyo kayo ni kakanya na kayo kakanya. Lulundag na ko, lulundag. No, anyway po, no. So, let me begin with our first point. Baka mapahaba pa ho tayo. We need to pray because prayer builds intimacy with God. Therefore, spend quality devotion with God alone. Alone, no? Hindi ka magdi-devotion sa Starbucks. No? Hindi na pala yun ang mga usap ko. Wala hong ganyan. Sabi ng Lord, when you pray, punta ka sa closet mo, parang walang nakakakita sa'yo. This is personal devotion. Hindi yung nagpipray ka na mag-isa, pinapakita mo sa ibang tao. So bawal, pastor, yung mag-pray ng pagkain sa Hindi po bawal yun. Ang sinasabi po ni Lord dito, yung personal devotion mo kay Lord. Yung date mo kay Lord. Kayo lang dalawa. Amen. This is very important because God can clearly speak to you when you are most alone. I remember, ang dami na pong pangungusap po sa akin ng Lord, mga warnings, mga prophecy na nangyari po sa akin. Siguro po yung number one prophecy na hindi ko makalimutan kay Lord sa buhay ko na binigay niya sa akin, yung gusto kong, kasi po noon,
more than 10 years ago, nagbabike pa kami ni na Pastor Francis, pero madalas, ang ginagawa ko rin, pag umaga, ako lang magbabike, pupunta po ako ng Clark, at kakausapin po ang Lord. No, masarap po yung you are alone. And then, maya-maya, meron pong pumasok sa isip ko, ang Lord na pala yung sabi niya, within this year, ikaw ang maglilid sa Calvary Temple. And during that time, ako po ang pinakabatang pastor. I was 35 years old. Bago-bagong pastor pa lang po ako. I think 1 year pa lang o more or less 1 year pa lang ako. Sabi ko, ang yabang ko, bakit pumapasok sa utak ko to? Lord, patawarin mo ako. And then sabi ng Lord, hindi, ako talaga ito. Lord, kung kayo yan, sabi ko, ilang beses yan, sabi ko, I rebuke you na ikaw naman. Di ba sabi natin, we pull down every thought that sets itself against the knowledge of Christ, against His will. Akala ko hindi niya will yun. Ay, hindi. Masama to. I am not fit to be the leader ng mga pastors because nagdadialysis ako at batang-bata ako, wala akong alam sa pagpapastor. So, sabi ko, Lord, sabi ng Lord, ako ito. Kanya, pumayapa ka. Sabi ko, Lord, para pumayapa ako, tanggalin niyo muna po sa kaisipan ko. Pag malapit na, doon niyo po ako i-remind ka ako. And after 6 months, pinatawag po ako ni Bishop. Pero alam ko na po this time, nag-leak na po yung news na kaya tinatawag ni Bishop kasi ikaw ata yung napili. Meron pa nga yata po yung ano eh. Pero sabi ko, nag-prepare po ako ng speech. No, na sabi ko, Bishop, bata po ako. Ito dapat ang sasagot ko sa kanya. Bishop, bata pa po ako. Bago-bagong pastor. Walang alam pa sa pagpapastor. At higit po sa lahat, unfit ako dahil nagdadialysis ako. Yun po dapat. Pero nung dito sa office, sa office ko po ngayon of office ni Bishop, nung bago ko po mahawakan yung pinto, bigla pong nangusap ang Lord. Remember yung sinabi ko sa iyo 6 months ago. Doon po yung nasabi ko, ito pala yun, kako. So nung pag-upo ko, sabi ni Bishop, sabi niya, ganyan, tinatanggap mo ba na itong position na ito? Sabi ko po, nagbago na po yung decision ko. Siyempre, confirm na kay Lord siya. Sabi ko, sino po ba ako na natatanggihan ko ang panawagan ng Diyos? Lalo na, alam ko, anytime, sa isip ko po noon, anytime mamamatay na ako. So, ipaglingkod ko na ng todo-todo kay Lord. Pero alam niyo pala, kapag nabuhay kang sumusunod sa Lord at saka sa purpose ng Lord, hindi ka mamamatay. Dapat matagal na po akong patay eh. Dapat matagal na po akong walang problema. No? Pero, masarap po may problema kapag kasama mo ang Diyos. Ngayon, binuhay pa po ako ng Lord, 19 and a half years na binubuhay po ng Lord, di nga mabiyay pa ba yan? Para po, manirmon pa rin. Why? No, alam niyo po, if you want to hear God, you must devote yourself. Hindi ko po lilagay dyan na quality time. Because kuminsan yung time, yung time mo, hindi talaga siya quality. A quality devotion is yung you make every second, you make every minute counts sa pag-uusap nyo ni Lord. Wala kang sinasayang. Hindi yung maya-maya, nagpe-pray ko pala. Napansin niyo yung gano'n? Yung pala, nagpe-pray ka, nagbabasa ka, tapos nagano yung phone mo, titignan mo na naman. No, kaya nagbabasa ka sa phone mo. Ako po kasi madalas nagbabasa po ako sa gadget eh. Dito, kaya sa phone. Pero madalas ang ginagawa ko po dyan, airplane mode. Or ano pa yung isa. Basta para wala pong istorbo. Pag nakita ko po yung i-close ko na. Gusto ko po ako sa gadget. Dahil sa gadget ko, marami akong books. May mga concordance ako, may mga Bible dictionary ako para mas malaman ko. Kung magde-devotion ako, lahat po nang yan, ang daming libro na marami. Pero ngayon, compact na po siya. Sabi ng iba, masama daw mag-devotion sa cellphone. No, kapag ba pumunta ako ng langit, ikaw pupunta ka ng... Hindi kita tatanggapin dito, sabi ng Panginoon. Dahil nung nagde-devotion ka, cellphone ang gamit mo. Sasabihin ba ng Lord yun? Noon ho ba, may mga Bibles po silang dala? Naglalakad sila Kristo, walang Bible kasi walang printing press eh. Bakit? Paano mahalaga po ang Bible, yung devotion natin? Na yung Word of God ay nilalagay po natin sa ating mga puso. Keep them within your heart. Sabi po sa Proverbs 4:22, My son, listen to my words. No, do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them and brings health to one's whole body. Keep them within your heart.
Noon po, masyado pong religious ang mga Kristiyano noon. Dapat pag may Bible ka, pag Kristiyano ka, may dala kang Bible. Alam niyo po yun? Kaya nga po nung noon, bata ako, naglalakad ako dyan sa Lourdes, ang mga Bible po noon, malalaki. Kilo-kilo po. Yung akin po, parang book of life eh. Tapos, dito po sa Calvary, bawal po yung hindi, meron pong dress code noon. Yung dapat, yellow yung shirt mo, brown yung pantalon mo. Hindi po dapat formal ka, kaya nga po naranasan ko dito, yung isa kong kaibigan na persecute, hindi pinapasok, dahil yung Calvary Temple po noon, po siya, very religious. Punit-punit yung pantalon mo, kanya hindi ka pwedeng, hindi po, dapat po sana, wini-welcome. Pero po ngayon, nakita niyo po, naka-short na, naka-chinelas pa, wini-welcome. Kasi kahit sino po, welcome. Buti na lang po, tinanggal po yun. May dress code po talaga noon. Kaya nga po may mindset ang mga kapitbahay natin dyan. Akala nila ang Calvary Temple ay pang church ng mga mayayaman. No? Mayayabang meron. No? Pero mayayaman marami po. Tayo po yung mayaman kay Lord. Amen. Kaya nga po, bakit ko po ito naikukwento sa buhay ko pong ito? Dahil it's very important po nung pong, tingnan niyo po ito, kasi quality devotion, you make every second counts, na talagang importante. Naalala niyo pa ba yung panahon na ang telephone po natin, lalo na pag 9 o 0, kalambat mo, kahit sopan me pa eh. Kaya ba't busy ham? Uulitin mo naman. Ang ex-girlfriend ko po noon, kilala niyo ho ba siya? Na wife ko na po ngayon. Sila po may phone, no? Kami wala, poor boy. Pag pupunta ka po ng sa mga tindahan, meron diyan na 5 pesos 3 minutes, naging 7 pesos 3 minutes, 10 hanggang 15 pesos ata, laging tumataas. So dahil 3 minutes lang 'yan, hindi ka walang idle time. Walang idle time. Talagang sasabihin mo lahat yung gusto mong sabihin, no? Yung pong kahit na 100 I love you, nasabi mo, pambobola mo. Ay nanliligaw ka, no? I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. No? I love you too. Ninakawan ka na pala, no? Kaya nga, sa Lord, no? Yung pong quality time po natin na, sinasabi po dito, or quality devotion, yung pong talagang focus ka lang kay Lord. Kahit may problema, kalimutan mo ang problema. Dahil sa Lord, wala talagang problema. Yan ay pagsubok lang. Amen. Pagsubok lamang po yan. Lilipas at lilipas din po ang mga yan. Amen. Kung di po lilipas ang pagsubok nyo, kayo ang lilipas. Pero nasa langit na ho kayo. Lumipas na rin ang pagsubok. Hindi sasama ang pagsubok sa inyo. Amen. Sabi po ng James 4:8, come close to God, and God will come close to you. If you will not come close to God, you will not pray a quality devotion to God, God will not come close to you. Hindi po yan na lagi ka nang pinupuntahan ng Lord. Hindi po ganun. Kasi po, ang Lord, bumaba na siya sa langit, lumapit na siya, nakisalabuhan na siya sa tao. Tapos na po yung kanyang obligasyon po sa atin, ibinigay na po ang kanyang buhay sa atin para maligtas po tayo. Ngayon, kaya sabi ni James sa mga Kristiyano noon, lumapit kayo sa Diyos at lalapit ang Diyos sa iyo. Ang maganda po nito, no? Pag lumapit ka sa Diyos, one step pa lang ang nahakbang mo, katulad ng prodigal son, malayo pa siya tumakbo ng ama, sinalubong niya ang kanyang anak. Kapag alam ng Lord na sincere ka na lumalapit sa Diyos, hindi ka pa nag-i-start na nagpe-pray, no, nararamdaman mo na, alam mo po yung gano'n, nararamdaman mo yung presence niya, nangingilabot ka, hindi dahil napapasiar ka, pero talagang nararamdaman mo yung tangible presence ng Lord. And then, sabi ni James, wash your hands, your sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Kasi nga, may pananampalataya itong mga sinulatan po ni James na ito, pero hindi nakikita sa gawa. So prove your faith without works, and I will prove my faith by my works, ang sabi po. Ang sabi po niya, kaya sabi dyan, magpalinis kayo sa Diyos, lumapit kayo sa Diyos. Kaya nga po, every time we come to God, linilinis tayo ng Diyos. This is very important.
Kasi po, ayaw ng Lord. Halimbawa po, kausap mo yung anak mo, no? Anak mo yan, mag-uusap kayo. Kung alam mo marumi ang anak mo, di ba, anong gagawin mo sa anak mo? Kung hindi pa siya marunong maligo, kahit na 30 years old na siya, paliliguan mo siya. Gusto mo siyang maging malinis. So when we confess our sins, 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us our sins. Alam niyo po, merong nagsasabi na hindi na daw applicable sa atin yan. Minsan lang daw tayong magre-repent. Hindi po totoo yan. Yung mga mga bulaang pastor na yon, na sinasabi nilang hindi para sa atin yan, na if we confess our sins, ano po ang ginamit ni John Jaan? No? If we, kasama sino? Kasama tayo. Pero kasama si John, hindi niya sinabing if you confess your sins. If we, kasama ako, sabi ni John. Kasi there are words in the Bible, si Paul ginamit niya yung second person na you, na sabi niya, and my God shall supply all your needs. Why? Because you supply my needs. Binless mo ang ministry ko, God will supply all your needs. Hindi siya, kung baka mali po kayo, ayan po, hindi po siya, and my God shall supply all my needs. Ginaganyan po natin, Pampersonal, okay lang po yun, pampersonal natin. Pero ang talagang scripture, sabi, and my God will meet or will supply all your needs. Hindi sinabi ni Paul na, and our God will supply our needs. Kaya dito, bakit sinadya ni John na if we confess, kaya yung mga bulaang pastor na sinasabi lang hindi ka na dapat mag-confess, mga po ni Satanas yan. Kasi alam ni Satanas, kapag hindi ka na nagko-confess, katulad ng church sa Sardis, nadumihan yung kanilang robe of righteousness. Pero anong hinahanap ng Lord? Ang sabi ni Lord, masaya naman ako, at least meron mga ilang tao sa inyo that they did not soiled their garments. What garments? Garments of salvation, the robe of righteousness. They will walk in me in white robe, ang sabi po ng Panginoon. Kaya it's very important po yan. And then ang sabi po dyan, and He will purify us and cleanse us from all unrighteousness. We are not confessing our sins to be saved again. We are confessing our sins first, ang sabi po dyan, para malinis tayo. Kasi importante sa Lord na pag tayo po ay nagmi-meet kay Lord, malinis po tayo. Alam niyo po si Benihin, sino nakakilala kay Benihin? Alam niyo po si Benihin, siya po talaga radikal. Bago siya mag-devotion, magtututbrush muna siya. Gusto niya, siguro talagang baka maamoy ni Lord, pero siyempre sa tayo, ako po hindi na ako nagtututbrush. Sabi ko, si Benihin yun, kako. Hindi naman ako Benihin. Lord, kako, kung kailangan kong mag-toothbrush bago mag-devotion, pakita mo na lang sa Bible, kako. Pero yung personal ni Benin, I'm not condemning you don't. Pero sinasabi ko dito, ganun siya ka-devoted kay Lord. Actually po, naliligo pa siya. Bago po siya, kasi po, pag nag-spend time naman kasi si Benhin, 4 to 5 hours po siya nagpe-pray. Ganun naman po siya kahaba. O siyempre, kung hindi ka na nag-toothbrush, pagtapos ng 4 hours, kapag nakausap mo yung pamilya mo, baka bigla nila silang ma-slay. Nakala mo, full of the Spirit ka. May slay na uli nga. Now, anyway, it's very important for us na nalilinis po tayo when we spend time with God. Kapag nagbababad po tayo sa kanyang presence. Meron pong kwento sa Bible, mga kaibigan po ng Lord, si Martha, Mary, tsaka si Lazarus po ito. Pero nabisita niya si Martha and Mary dito sa Luke 10:38-42. Sabi po dito, now it happened as they went that he entered a certain village, a certain woman named Martha welcomed him into her house. So winelcome siya ni Martha, and she had a sister, ang pangalan ng kanyang kapatid na babae, si Mary. Anong ginawa niya? Who also sat at Jesus' feet, also sat at Jesus' feet. Ibig sabihin may mga ibang tao dito na nakaupo. Siguro nandiyan si Lazarus at saka yung mga disciples niya, nakikinig kay Jesus. So, nasa paanan si Mary ng ating Panginoon and heard His word. But Martha was distracted with much serving. Puro na lang nagsiserve siya.
Kasi siya yung nag-welcome. Sabi nga sa binasa natin, Martha welcome Jesus into her house. Kapag meron kang welcome, ano ang inahanda mo? Pagkain, merienda, hindi ho ba? Yeah, so, nagluluto po ng ano ho dito si Martha, ng yung merienda? Sampelot. Nagluluto siya ng pansit, pag merienda po nila. No, at sabi po ni Martha kay Lord, Martha was distracted with much serving and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Lord, wala ka bang pakialam? Ako lang ang nagluluto dito. At yung kapatid ko, nandyan, kanya. Sinermon lang si Lord. Pinagalitan niya. Ano po ito, no? It is magkaibigan po talaga. Kaya nasabi niya, Lord, wala ka bang pakialam? Ako lang ang dito na nagsiserve. And then, ang sabi niya, ito pa yung sinabi niya kay Lord, therefore, tell her to help me. Inutusan pa niya si Lord. Ilan po sa atin ang ganito? Lord, wala ka ba pakialam? Hindi mo ba na nakikita yung sitwasyon ko? Durog na ang puso ko, Lord. Ano? Sino na nag-pray na ng ganyan? Nahirapan na kami, Lord. Eto na, punong-puno na kami ng problema, punong-puno na ang utang, Lord. Hindi mo ba nakikita, Lord? Palagay nyo nalulugod ang Lord doon. Palagay nyo, maano ang Lord? O nga anak, no, nakawawa ka naman. No? Hindi po, that is madidisrespect ang Lord po dito. Bagamat parang nadisrespect po ang Lord dito, pero sinagot pa rin siya ng Lord dahil mahal niya nga ang magkakapatid na ito. Sabi ni Jesus kay Martha, 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 pag sa dalawang beses po, sa mga Hudyo po, pag dalawang beses inuulit yung pangalan, ibig sabihin niyan, meron kayong intimate relationship. No? Close kayo. Even, kayo hubay meron ka close. Sabi nga sa mga kabataan, dahil alam niyo po, sa mga kabataan, usong-uso yung best friend, di ba? Sa atin po, yung best friend po natin, matagal na, wala nang pero best friend mo pa rin hanggang ngayon. Pero wala na yung Pero, paano ka nagkaroon ng best friend? Paano mo naging best friend or close friend yung kaibigan mo? Nung nakilala mo siya, ako si magmula ngayon, best friend na tayo, ha? Hindi. Paano kayo naging best friend? Na-develop na lang yan. Dahil madalas kayong magkasama, madalas kayong nag-uusap, madalas may fellowship, and then later on, dineclare nyo na lang na kayo ay mag-best friend. Bakit? Dahil lagi kayong magkasama, nag-uusap. Amen. Wala pong mag-best friend na nagbayaran muna. Wala ho siyang ganyan. Kaya nga ho dito, close ang Lord kina Martha. Palagi ko nung maliit po sila, dahil malapit lang naman ang saan ba si Lord? No, lumaki siya ng Nazareth. Medyo malayo po siya. Pero I don't know, sa Bethany po sinaan ho, malapit po ng Jerusalem, magkakilala po sila. Pero sabi po ng Lord, Martha, Martha, you are worried and troubled, sabi diyan, about many things. Are you worried and troubled about, hindi ko siguro something sa inyong buhay ngayon? Baka meron po sa atin dito na nagwo-worry ka about sa tuition fee ng anak mo ngayon. Dahil pasukan na. Kailan ba yung pasok? May pasok na ba sa Monday? Meron ng pasok sa Monday. Sabi nung iba, mag-absent po na ako. Total, wala pa akong absent. Mga loko-loko yun, no? No, you are, masyado kang saan siya nagwo-worry? Ano ba yung niya talaga? Nagsaserve siya kay Lord. Masama ba yon? Hindi naman masama. Pero, na siya? Nagiging masama dahil nagbubwisit na po siya. Sino po yung ganito sa inyo? Yung ikaw ang nagluluto. No, nung nainis ka na, mga anak kayo, no? Pero nung nainis na kayo, laklak na kayo, gisa na nyo yan, makayan. No? Saksak yung mga bagay yan. Yakong magluto. Parang ganito po si Martha. Ako na lang nagluluto. Pero sabi ng Lord sa kanya, but one thing is needed. Sabi niya po, one thing is needed. Alam mo, this is very true. Sa lahat ng mga bagay na kailangan po natin gawin araw-araw, isa lang po ang unang kailangan. To be at the feet of Jesus. Kapag hindi ka nag-pray, paggising mo ng umaga, asahan mo ang buong araw mo, disaster.
wala ka sa mood. Ang daming nakaka-annoy, nakakainis, ganyan. Pero kapag inuna mo ang Lord, kahit na nakakainis yung mga kapaligiran mo, payapa ka pa rin. Naka-smile ka pa rin. Kasi po, iba po ang nagagawa ng quality devotion sa Lord pagkagising mo. Lalo na kung inawitan mo ang Lord. Pagising sa umaga, naaalala ka. Amen? Masarap pong mag-worship po sa umaga. Masarap pong magpasalamat sa Diyos. Ako po literal ko pinapasalamat, Lord, salamat mabiya ko pa. Salamat mabiya ko pa at nagising po ako. Kasi po maraming nagdadialysis po, may mga ilan nagdadialysis na hindi na rin po sila nagigising pag natulog po sila. Pero ako hinihili ko naman kay Lord dyan eh. Lord, kung kukunin mo na ako, ayoko na yung mahirapan pa sa hospital o ano. Basta matulog na lang ako, tapos kunin mo na lang ako. Problema danitang bangkay ako na yung malakwat. Pero mas maganda po niyan, rapture. Amen. At malapit na po yun. Excited na ho ba kayo? Ako po excited na. Kapag may problema ka, lalo ka na-excite na dating na lang ang Lord. Pero po tangala kang problema, lalo na dakal ka pera, may paborin datang yung Lord. Bakit? Lamaran ka eh. Bisa ka pang no-karim munta mag-turke pa ka eh. Mag-turke pa kayong Mars. Meron na pong tour ng outer space po ngayon. Alam niyo ho ba yun? Yung dadalhin lang ko kayo ngayon, tapos yung walang gravity daw or whatever. Ewan ko kung magkano po ito. So sabi ng Lord sa kanya, one thing is needed. Parang yung inawit natin kanina, this is my cry. This is my cry. My one desire is to be with you. No, sana po gawin natin talaga na napakarami ho nating desire. Gusto mo magkabahay, gusto mo magkasasakyan ng bago, gusto mo mapatapos ang iyong mga anak. No, ano pa ho, ang desire mo, gusto mo mamatay ng kapitbahay mo, no, hindi po desire yun. Hindi po kasama yon. Pero one desire lang ang alagaan mo, to be with Jesus. Susunod na po yan. When you seek first the kingdom of God and His righteousness, when you devote yourself with quality time with the Lord, no, ito po yung this is my cry, to be with you, Lord. All the things that you need, it will be added unto you. Yun po ang pangako ng Lord. Kaya sabi niya, one thing is needed, Mary has chosen the good part. Mamili ka. Kaya nga, yung good part, na pwede kang nag-attend ng church, nagsiserve, pero meron ka bang panahon kay Lord? Parang sinabi po ng Lord sa Church of Ephesus, I know your works, I know your deeds, na ang sisipag ninyo sa gawain. Marugdob kayo sa gawain. No? Tinatanggihan nyo, no? Rinereject kayo yung mga false preachers, mga false prophets, false teachings. At kapag meron kayong suffering and pain, nagpe-persevere kayo for the sake of my name. Pero sabi ng Lord, I have one thing against you. You have abandoned your first love. Baka masayang po yung natin, ang sipag po natin nagsishare, nagsipig po natin nagsi-church, nagsisi you. Pero bakit mo ginagawa yan? Bakit po natin ginagawa yan? Dahil obligasyon, kasi nakakaya sa mga kasiyo ko kung absent na naman ako. Hindi po, katulad po ngayon, lagi po sinasabi sa inyo ito at uulit-ulitin ko po ito para hindi mawala sa ating po mga puso't isipan hanggang sa pagdating ng Panginoon. Lahat ng nating ginagawa dapat, whether we eat or drink, we do it for the glory of God. What does it mean? Ginagawa po natin dahil mahal natin ang Diyos, ang lahat ng ating ginagawa para sa Kanya. Amen. Kaya sabi dito, and which will not be taken away from her. Kapag nag-devote ka sa Lord, walang pwedeng makapag-alis sa iyo doon sa time of devotion mong yon. Yung joy, yung peace na bigay sa iyo ng ating Panginoon. Kaya nga po matuto po tayong kapag nasa devotion po tayo, matuto po tayong manahimik din. Kasi sabi po ni David sa Psalms 46:10, be still and know that I am God. No? Lalo na po kapag marami ka problema na anong gagawin ko, Lord? Magpipray ba ako, magpa-fasting ko, Lord? Sabi ng Lord, be still. No, be still, manahimik ka. Makinig ka. At alalahanin mo, ako ang Diyos. I am in control. I am the sovereign God.
alam ko lahat ang nangyayari sa buhay mo. Just be still and learn and know. Think about me that I am God. I created the heavens and the earth. Napagtagumpayan ko ang krus, napagtagumpayan ko ang kamatayan, ang sabi ng Panginoon. Know that I am God. This is important po. No, ito po ang ginawa ni Mary. She sat still at the feet of Jesus. No, dahil kinilala niya kung siya ang Panginoon, hindi katulad ni Martha. Si Martha, sinermonan pa ang Lord at inutusan ng Lord. Pero alam nyo, nabago po si Martha. No, para lang, baka sabihin nyo, ang sama naman ni Martha. Noong pong nag-resurrect si Lazarus, nagkaroon po ng fellowship sa bahay po nila. Napakaraming tao dahil tinitingnan nila na kung talagang buhay si Lazarus. Nandun po ang Lord at sa kanyang mga disciples. Again, anong ginagawa ni Martha? Nagluluto na naman po siya ng sampelot. No. Nagluluto na naman po siya ng pansit gisado. O kaya gawin tayong kapangpangan, pansit luglug. Pero hindi na siya nagre-reklamo because she already learned na kapag nag-serve ka kay Lord, you need to serve Him with gladness. That's how you love the Lord. No, yung madalas na, alam natin, you must love the Lord with all your heart. Pero paano? When you serve Him, when you obey Him, when you submit to Him, no, serve Him with gladness. Di ba nasa Bible po yun? Sabi ni David, serve the Lord with gladness. Even when we offer our offerings, our tithes and offerings, our generous giving, ano pong sabi ng Bible? For God loves a cheerful giver. Maging cheerful ka sa pagbibigay. Lagi kang masaya. Lahat ng gagawin mo, maging masaya ka sa Panginoon. That's how you love the Lord. Kung may mga tao, wala po sigurong taong minamahal mo yung isang tao, pero magwisit ka. O't magwisit ka. O kasi kaluguran ta ka eh. O tayo nakabwisit yan ni Joanna. O, eda nakakaluguran niya. Meron bang ganun? Wala po. Pag mahal mo ang tao, pakikita mo na masaya ka. Di ba? Naalala niyo pa, no, yung magbalik na po tayo, 20, 30 years. Nung nakita mo yung crush mo, no, yung ngiti mo, no, kayong kapangpangan, pati pitak, maili, ne? Ba, ikayong kapangpangan, balo yun nakanitita. Kung kayo Tagalog po, kung di nyo na, ano, may kakatabi kayong kapangpangan, ano sinabi ni Pastor, ba't di niya tinuloy? Tanong niyo po siya. Balo na yan. Pag nakita mo na, pachikit mo na yung crush mo, itang kaya mo. Ano, sa iba, sa Tagalog po, yung smile mo, yung tawa mo, hanggang tainga daw. Iba ang kapangpangan. Pati pitak. Maili. Aliwata mo. Bala mo, tika, buldit manok. Nakita na kayong puwit ng manok? Natutuwa po ang Lord na kapag lagi kang masaya. Kaya ang sabi ng Bible, the joy of the Lord is your strength. No, di mo kasi naintindihan, Pastor. Naintindihan ko po kayo, ang dami ko na po pinagdaanan na dapat po nagbubisit ako, na hospital, naka-ICU, ang daming naka-injection o ano. Pero I've learned to rejoice kasi totoo po yung sinabi ni James 1, to consider it pure joy, my brethren. Pure joy, my brethren. When you face trials of one kind, no, trials of many. Marami po. Pero maging magalak ka pa rin. Kasi when you are joyful, it shows that you trust in the Lord. It shows that you have a genuine faith. Kapag wala kang genuine faith, magbubwisit ka na. Ita mo nga lang ulam, patangin mo buring ulam, magbubwisit ka na. Ala kang faith kanita. Pag uwi mo, lalo na may pakabay. Hindi na kapang may preach si pastor. Fill in the blanks. But be still and know that I'm God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still
and know you are God. Amen? Know that He is God. Prayer builds intimacy. Busyness builds distance. Yung lagi kang busy, wala kang time kay Lord, it builds distance. Napapalayo ka na kay Lord. Choose Mary's seat, yung upuan ni Mary, not Martha's seat. Don't just work for Jesus, but walk with Jesus. That starts in prayer. So how do we walk with Jesus? We pray first. Amen. Number 2, we need to pray because prayer builds intimacy with God. Therefore, align your heart's condition with God's will. Kamusta po ang condition ng puso po natin? I-align daw po natin. Ibig sabihin po niyan, yung kung ano ang puso ng Diyos, yun din dapat ang maging puso po natin. Kung ano ang tinitubok ng puso ng Panginoon, yun din ang tinitubok ng puso po natin. Pero alam niyo po, ano ang number 1 tinitubok ng puso ng Lord? Kaluluwa. Lost souls. Nakakalungkot po ngayon, wala tayong bisita. Baka meron po, hindi lang nagtaas ng kamay, you know? Baka meron. Pero gusto niyo pong mapasaya talaga ng todo ang Lord? Magdala po tayo ng kaluluwa sa Kanya. Makawin po tayo ng kaluluwa. Now, marami pa ho, no, na i-align po natin ang condition ng puso natin. Kamusta po ang puso po natin? May mga hurting pa ba tayo? Sana matuto na po tayong magpatawad. No? Yung iba, hindi marunong magpatawad. Iniisip nila paano ba yung forgiveness by faith. Alam niyo po, yung forgiveness by faith, it is a choice. Magpatawad ka lang. Basta, Lord, pinapatawad ko na siya. Pero kapag sabi ng diablo sa'yo, may masama ka pa, hindi, nagpatawad na ako. Ang sakit ng loob kong ito, wala na ito. Patuloy mo lang i-reject. At patuloy mo lang sabihin na nagpatawad na ako. Para ma-align mo ang puso mo kay Lord. Napakaraming bagay na hindi po na-align ng puso po natin. Which is gusto puso po ng Lord na naka-align po. Because God looks at the heart. Kung paano naging hari si David, it is because of the heart of David. Nasabi ng Lord sa book of Acts, no, na binanggit po ng mga apostle, na si David ay napili because he was a man after God's own heart and he will do everything na pagagawa ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng a man after God's own heart, you will do everything, ano man ang paggawa ng Panginoon. Kaya si David, yung pinagawa ng Panginoon na I'm sure nang usap ang Lord na si Goliath ay patayin niya. Kaya hindi natakot si David kasi kilala niya ang Panginoon. Meron siyang quality devotion. Kaya kung minsan po, no, bakit may quality devotion si David? Siya po yung pastol. Kapag pastol ka, wala kang kasama, mga tupa yung kausap mo. Alam nga naman, lahat ng yun kakausapin ni David. Ang kausap lagi ni David ay si Lord. Kaya nagkaroon siya lang ng quality devotion, nagkaroon ng quality devotion si David, kaya very intimate si David kay Lord. Nagkasala si David, opo. No, kay Bathsheba ng adultery at murder, pinapatay yung kanyang asawa, si Uriah. No, at, pero nung rinebuke siya si Prophet Nathan, buhat po noon, lagi siyang nasa temple. Nagwo-worship, nagpe-pray, Hindi tumigil si David. Kaya, because David was a true worshiper. Kapag naka-align ang puso mo, kapatid, masarap mag-worship sa Lord. Ang hirap mag-worship po, magtaas ng kamay kapag alam mong hindi naka-align ang puso mo kay Lord. That's why kailangan po, paano natin i-align ang puso natin? Let His will be done. Surrender your will. Ang sabi po ng Lord sa Matthew 6:9-10, this is then how you should pray. Ito po yung Lord teach us how to pray. This is then how you should pray. Ganito kayo manalangin, sabi ng Panginoon, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Tingnan niyo po ito. Ang will ng Panginoon ay mas maganda sa atin. Madalas ko po sinasabi dito sa inyo na the best thing that can happen to a man's life is the will of God. Dahil ang will ng Panginoon sa atin, sinulat na po niya yan before the time began, nakasulat na po yan sa book of life, ang mga buhay po natin. At ang plano niya po sa atin, ang sabi niya, my plans for you is to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future.
Pero bakit ganyan ang ano natin? Minsan napapariwara tayo kasi hindi tayo nasa will ng Panginoon. Wala tayo sa kalooban niya. Kapag wala tayo sa kalooban ng Lord, mapapariwara ka. Magdadialysis ka katulad ko. I tell you, hindi po kalooban ng Lord ito na nagdialysis po ako. But I thank the Lord, merong Romans 8:28. Merong Genesis 50:20 ba yun? No, you meant evil for me, harm for me, but God meant it for good. Romans 8:28, and we know that God works together for good. No, all things work together for good to them who love God. To them who are called according to His purpose. Opo, hindi po yan na alam po ng Lord na kung anong, it could have been better kung nung una pa man ay sumunod na ako kay Lord. Pero madalas, nagfo-fall tayo sa Romans 8:28. Praise the Lord pa rin. Kasi kahit anong gawin po natin, nagkakamali tayo, nagfo-fall tayo, we are out of the way, we are out of the will of God, and kaya tayo napapariwara. Hindi nangyayari yung perfect will of God sa ating mga buhay. Kaya po, kung ano-ano nangyayari po sa atin, nagdialysis po ako, pero I thank the Lord na hindi ako mapupunta ng impyerno. Salamat na lang sa disiplina po niya. At naging pastor pa po ako. No? Salamat po sa Lord. Talaga po, kapag po nagkamali kayo, punta lang po kayo ng Romans 8:28. All things work together for good. Pero mas matuto na po kayo. Mas maganda po yung hindi na kayo magfo-fall sa Romans 8:28. It could have been better if in the first place na narinig mo na ang Panginoon, sumunod ka na. It's so hard to learn in the hard way. Kaya nga hard way. Pero many times tayo pong mga tao, we are learning the hard way. Ganun pa man, God is still good. He works for our good. Amen. Kaya hindi po mangyayari yung will ng Panginoon sa atin if you will not spend quality devotion with Him. Kaya sabi ng Lord, let your kingdom come, let your will be done. Hindi basta nangyayari yung kingdom ng Lord sa buhay natin, hindi rin po basta nangyayari yung kalooban na maganda ng Panginoon sa atin, plans to prosper us and not to harm us. Hindi basta nangyayari yan if you will not pray. I think si Miles Monroe nagsabi po nito na without God, man cannot. And without man, God will not. It talks about prayer. Kung wala ang Diyos, hindi kaya ng tao. Kung wala ang tao, hindi kikilos basta ang Diyos. Meron ng mga propesiya na kikilos ang Diyos, whether you like it or not. Pero sa buhay mo, hindi basta kikilos ang Diyos. Kahit po sa buhay po ng pamilya o buong bayan po natin. Remember po si Moses? Ang sabi ng Lord, Moses, tumayo ka sa dagat, hatiin mo. Itas mo yung tungkod. Bakit hindi na lang basahin natin ng Diyos? Because remember in Genesis chapter 1, verse 26 and 27, He created man after our own image and likeness. Now, ang sabi na, let them have dominion. Ibinigay po yung governance, yung sovereignty over the earth sa atin po. Tayo ang pinagkatiwala, mga steward po tayo ng Lord. Sa parable of the talents, kumbaga sa parable of the talents, tayong mga tao, ipinagkatiwala ng Diyos ang mundong ito. Tayo yung merong karapatan sa mundong ito. Ninakaw lang ng diablo yung dominion nung nagkasala ang tao, pero nabawi ng Lord nung siya ay nag-resurrect. No, sabi niya, I hold the keys of the kingdom and yung keys of the abyss. Lahat ng susi ngayon na kay Kristo na. Wala na, nabawi na po ni Kristo. So yung dominion nasa atin. Tapos nakalipat po sila sa nahating dagat na ilang kilometro, hindi po yan parang dalawang wall lang na magkalapit. I think, sabi po ng mga Bible scholars, about 1.8, 1.6 or 2 kilometers mahigit ang lapad po niya. Kasi nga, milyon yung mga Israelita.
kung mga 2.4 million po sila, ilang araw po sila makakadaan ng makitid lang po yung napapanood natin sa pelikula? Hindi po. Ewan ko po, sana yung mga gumagawa ng pelikula, paintindihan nila mabuti na kung paano talaga. Now anyway, nung nakalipat po sila, ang sabi ng Lord, O Moses, ngayon, sarado mo na ang dagat. Bakit hindi sinabi ng Lord, ako na magsasara? Kasi po yung dominion ay nasa tao. If you will not pray, you will not get your blessing. I tell you, hindi po siya automatic. Kaya nga seek ye first, no? Meron kayong pangangailangan, you are anxious, do not be anxious. Anong sabi ni Paul? Do not be anxious about everything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Hindi sinabing, alam na ng Lord yan, huwag mo na pag-pray. No, present your request to God. Hindi po automatic. Kaya nga, yung prayer na tinuro sa atin ng Lord, let your will be done, we need to pray. Para yung magandang will ng Lord ay mangyayari lang yun. Una, kung magpe-pray ka at magsasubmit ka sa will ng Lord. Hindi ka magpe-pray, Lord, ito po ang plano ko, sana pangyarihin niyo po. Hindi po mangyayari po yun. Ano ka, Diyos? May plano na ang Diyos. Kaya nga po, lagi ko po tinuturo sa inyo kanina sa kabataan, sinabi ko po sa kanila, huwag yung pangarap nyo ang sundin nyo, yung pangarap ng Diyos para sa inyo. Kasi many are the plans in a man's heart, pero mabibigo ka. Yung purpose pa na rin ng Lord ang magpiprevail. Gusto mong maging masaya, yung plano ng Diyos ang sundin mo. Submit to God. Yung kingdom niya, mararanasan mo yung kingdom provision, kingdom protection. Mararanasan mo yung kingdom comfort if you will let the will of God be done in your lives. How? When you pray and when you surrender your will to God. Huwag mo nang ipilit yung ayaw ng Diyos. Lord, yung kalooban mo. Kaya nga pag nag-pray tayo, kapag hindi ka sigurado na kalooban mo ng Lord, nevertheless, Lord, let your will be done and let your kingdom come. Amen po ba? This is how we align yung condition ng ating mga puso. Kaya sabi po ni Solomon sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Very familiar, no? Kumbaga po, talagang memorize na po natin to. And lean not on your own intelligence, your own understanding, kahit na consistent honored student ka pa. Sabi ko nga sa mga kabataan kanina, na kahit na ikaw yung number 1 sa klase mo, do not lean on your own understanding kasi hindi talaga tayo matalino. Kung minsan konting problema lang hindi natin ma-solve. Ilan na po yung matatalino na nagpakamatay, hindi ho ba? Yung iba napakatalino, hindi lang po napasa sa bar exam, anak pa ho ng senadora po yan, nagpakamatay. Napakatalino. Bakit? Hindi sa mata ng tao, matalino. Sa standard ng education, matalino. Pero sa standard ng Lord, mga mangmang po tayo without God. Without Jesus, we are nothing. We can do nothing without Jesus. In all your ways, submit to Him. Magpasakop po tayo. No, hindi lang po yan na, ako pastor, kapag maliit na bagay na lang, hindi ko na pinag-pray. Ayaw kong istorbohin ng Lord. Yan palagay mo kang Lord, papagalya, kalupa mo. Siya na nga yung may sabi, anak ko, maliit na bagay man o malaking bagay, pareho lang yan sa akin, ibigay mo sa akin. Huwag mong maliit na bagay. Kung minsan yung maliit na bagay na hindi mo pinagkatiwala sa Lord, bandang huli, napakalaking problema dahil nagtiwala ka sa sarili mo. Kaya sinabi dito sa salita ng Diyos, all your ways, sa lahat ng pamamaraan mo, magpagkatiwala mo, isubmit mo kay Lord. And then, ang sabi po dito, and He will make your paths straight. Kaya kung minsan, yung buhay mo, crooked siya, no? Ang daming, bako-bako yung buhay mo because you are not trusting the Lord with all your heart. You are trusting your own intelligence. And hindi mo sinasubmit ang lahat ng mga bagay kay Lord. I-submit mo kay Lord yan. Kahapon nga po, naikwento ko sa mga pastors, no, elders, at saka po sa mga naka-full-time. Kung minsan lang po yung bibili ka dahil out of mga impulsive, mga impulsive na binili po natin. Puta nga sa limo niyo, tasalikin. Kabat na niya, pakamala mo pang makanyan. Di ba? Kahit kung minsan, kahit naka-sale yan, kung hindi mo tinanong kay Lord, Lord, dapat ko bang bilhin ito? No? Alam mo na, maano mo naman, masesense mo na payag ang Lord, meron kang peace. Meron kang peace na kapag, kaya nga in all
your ways submit to Him. Amen po ba? Sabi po sa Romans 12:2, don't copy the behavior and customs of this world. Ang mamundo pong ito, kung kokopyahin po natin, kapag namumroblema ka, mangutang ka, kapag namumroblema ka, inom ka lang, mawawala. Ang dami po nilang but do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. How can we be changed the way we think? How? Because, kaya nakalagay po ito, because nais ng Lord na mabago ang kaisipan po natin, na yung kaisipan po natin mai-align do sa wisdom ng Lord para yung puso natin at yung will po natin ay naka-align din po kay Lord. At maranasan po natin, sabi diyan, then you will learn to know God's will for you. Malalaman mo kung anong will ng Panginoon sa iyo, which is what? Good, pleasing, and perfect. Because binago mo, i-renew mo, metanoia ang isip mo. Binago mo ang pag-iisip mo dun sa will ng Panginoon na mangyari. So stop copying the world, start sitting with the Word. Wag natin gayahin ng mundo na napakasama na po ng mundo ngayon. No, tayo po'y umupo at study the Word. No, start sitting with the Word, transformation will follow. It will surely follow. Prayer doesn't change God's plan. No, it changes your heart to match it. In fact, God will not be changed by your prayer and fasting. Prayer and fasting will change you. It will not change, and it will align your heart, the condition of your heart, to God's will. Amen po ba? Lastly, we need to pray because prayer builds intimacy with God. Therefore, depend on Him, not only when trouble comes. Ilan po sa atin, nakala po natin ng prayer kapag meron ka lang mabigat na problema. Lord, at may mga ganyan po. Mag-a-attend lang ng church kapag may problema. They run to God. Masama ba yun? Hindi, maganda nga. You run to God. Pero there is a better. That is good, pero merong better. Anong mas gusto niyo? Yung good o yung better? Of course, yung better. You can run to God when trouble comes, but there is a better way for you to be blessed. Ano po yun? Sabi dito sa Psalms 62:8, trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him. To Him. No? Kafangfangan no? Spell coffee. C-ho, hep, hep, hi-hi. Uy, kayo mo, subukan niya. C-O-F-F-E-E. Bagya. Pero bilisan mo C-O, hep, hep, hi-hi. Coffee. Ano mo kayo? Naalala ko po yung Bible, nagba-Bible school pa po ako, yung kaklase ko. Sinagot niya, sino ba itong ganyan-ganyan? Tapos ang sagot si Peter. Sabi niya, sir, si Peter po. Peter? Sabi po ng teacher namin. Opo, sir. Sabi niya, pastor na po yung sumagot. Pastor ka niya. Yung Peter ba, F ba yan o P? P, sir. Letter P. Letter P, tsaka letter hep. Hep. Trust in Him at all times. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, magtiwala ka sa Diyos. No? Pour out your hearts to Him. Hindi po ito ibig sabihin magreklamo ka. No, sabihin mo, Lord, ito po, nahihirapan na po ako sa problema ko, ang dami kong pagsubok, Panginoon. Pero alam ko, Lord, meron kang solusyon dito. Ikaw ang solusyon, Panginoon. Hindi yung katulad ni Martha. That is not how you pour out to your heart to God. That is blasphemy. Yung sasabihin mo, Lord, don't you care? Ang dami na namin problema. Lord, mabuti pa nung hindi pa ako Kristiyano, hindi ako nagkukulang, pero ngayon Kristiyano na ako. No, huwag niyong gagawin yan. Pagsubok lang yan, lilinis ka ng Lord. Tinitrim ka niya, pinuprune ka niya, para ikaw na bilang sanga, lalo kang magbunga ng maraming mabuting bagay sa iyong buhay. Amen. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Talking about refuge, no? Ito po yung better way na hindi ka na kailangan, you don't have to run to God when trouble comes, but you can dwell in His presence kapag may problema, parang katulad lang ng dati. Sabi po ng Psalms 91:1-2, which is very familiar din po sa atin ng chapter na ito, He who dwells in the secret place, yung devotion,
That is the secret place. When you pray, sabi ng Lord, pumunta kayo sa closet nyo, magtago kayo doon, huwag niyong pakita sa tao. It doesn't mean mali ang mag-pray in public, no, na nagpe-pray ka sa tao, nagpe-pray ka sa pagkain, nagpe-pray tayo sa crusade. No. Yung personal devotion mo, huwag mo pakitang prayerful ka. Itago mo. So that the thing that you've done in secret, ang sabi ng Lord, the Father will reward you for the things that you have done in secret. Well, anyway, kaya nga po ito yung secret place natin sa Most High. Isa sa mga title ng Diyos is Most High. Siya yung kataas-taasan, wala nang tataas pa sa Kanya. Shall abide under the shadow of the Almighty. Mananatili ka under the wings of God, under the protection, the provision of God. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him I will trust. Bakit I will say? Hindi siya I will think. When you pray, mas maganda pong meron pong sound. Iparinig nyo sa diablo. Kaya po bakit gusto po natin na meron po tayong, kung minsan pinapatanggap natin yung tao, na o sundin mo yung panalangin ko ito, o ibuksan mo yung bibig mo. Bakit po? Kasi kailangan iparinig natin sa diablo na tinanggap na natin ng Lord. When you pray, nung pinag-pray natin, Lord, magmula po ngayon, kayo na ang aking Panginoon at tagapagligtas. At parang mong indirectly sinasabi sa dati mong boyfriend, sa diablo, o Satanas, magmula ngayon, break na tayo. Meron na akong bagong mahal. Jesus is the lover of my soul. Kapag nagpe-pray ka rin na, Lord, ang dami kong problema, pero alam ko, Panginoon, no, na itong karamdaman kong ito, ikaw ang kagalingan ko, magaling na ako, Lord, hindi ako malulugmok ng sino mang diablo. Pinaparinig mo sa diablo na hindi ka takot, at pinaparinig mo sa diablo na meron kang pananampalataya sa Diyos mo. At pag narinig lang diablo yon, siya ay manlulupaypay. Napakatindi pala ng pananampalataya nito, hindi ko siya kaya. Kailangan marinig ng diablo ang prayer mo na talagang merong faith. Amen. Kaya nga, I will say of the Lord. Why? Bakit? Ang sabi rin ng Proverbs 18:21, tama ba? Death and life is in the power of tongue. There is power sa mga words po natin. Kapag ano man binibigkas natin, di ba sabi ni Lord sa Numbers 14:28, I will do the very word I heard you say. Hindi sinabi ni Lord na yung very word na I have seen you thought, yung naisip mo, sabi ng Panginoon. Na whatever you think, I will do. No, whatever you say, I will do the very word, whatever you say. Kaya kung lagi mong sinasabing magaling na ako, pinagpalang pamilya ko, matatapos ang mga anak ko, I thank the Lord, no, kami po, napagtapos na po namin hanggang college ang aming mga anak. Yun na lang po isang bunso ko anak kayo, mag-enroll po siya ng medicine. Salin niyo po siya sa panalangin. No? Kasi po hindi po, marami pong memorization sa Di ba, ang daming mga terminology ng mga doktor, di natin maintindihan. Pag binigyan ka ng prescription, may antindihan. Sabi ko, kumisan, matsura na ako sulat, mas matsura pa sulat ni Doc ako. Nakaburing galing, at makanya niya yung kain. Pero pag binigay mo sa pharmacy, antindihan din. No, nagkakaintindihan po yung mga Well, anyway, I've seen God na nag-move po sa mga prayers. Isa po sa mga sikreto, hindi sikreto po, one of the ways bakit po ako buhay, it's because of prayer. Prayer is really powerful and effective because we are righteous because of Jesus. Amen. Amen. So I will say of the Lord, sasabihin mo, i-declare mo, oh Lord, ikaw ang aking refuge, ikaw ang aking sandigan, ikaw ang aking kanlungan, my fortress, you are my protection. Ikaw ang aking Diyos na pagtitiwalaan ko. Kung itutuloy niyo po yan, alam po natin, no, He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His wings, no? And under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night and the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand. Alam niyo po, yung kapatid natin na, yung gumuhong building po dito, ito po yung bahay nila, yung building dito po, na gumuho po. Naprotektahan po sila kasi pinadiscern ng Lord na
magko-collapse po yung building na yun. No, si Sister win-win, no? Talaga pong win-win po siya, panalong-panalo. No, dahil sa Diyos, kapag na kay Lord ka, panalong-panalo ka. Nasira po yung konting bakod po nila, mapapanood niyo po ito sa isa sa mga ano po natin. Wednesday na ano po natin, prayer meeting of the warriors, no. Kaya sabi nga po ni Brother Matt, siyang ano nun, no, talagang literal, 10,000 na mga debris fall at your side, but it will not come near you. Ang sabi po sa Psalms 91, you will only observe and see the punishment of the wicked. If you make the Most High your dwelling, yung talagang nagdudwell ka, nag-a-abide ka, no, your dwelling, nagdudwell ka, hindi dahil may problema, dahil talagang dun mo gusto, no plague will come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up with their hands, no, so that you will not strike your foot against stone. Ibig sabihin to, poprotektahan ka ng mga angels dahil nagdudwell ka. You are abiding, lagi kang meron kang quality devotion. No, nandun ka sa secret place of the Most High. You will tread upon the lion and the cobra. You will trample against the lion and the serpent. Pero hindi ka mapoprotektahan ka. No, because He loves me, dahil mahal natin ng Lord. Bakit nasabi ng Lord to because He loves me? Kasi nagdudwell ka. Mapapatunayan mong mahal mo ang Diyos kung nagdudwell ka sa Kanya. Meron kang quality devotion sa Kanya. Because He loves me, I will rescue Him, I will protect Him. He will call upon me and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver Him and honor Him. With what? Long life will I satisfy Him and show Him my salvation. That's the secret place po. Kapag nasa secret place ka, you don't have to run when trouble comes. You don't have to run to God. Continue to dwell in Him. Amen. Kaya meron pong kwento sa Bible si Daniel po, no? 7:45 na pala. Anyway, malapit na po akong magtapos. Nung about 80 to 85 years old na po si Daniel dito, ang hari na po ay si Darius. No? Persia ba si Darius na? No? Nakalimutan ko na po. Anyway, ang hari dito si Haring Darius. Sa English po, Darius. No? Social Darius. King Darius. Marami pong nainggit kay Daniel dahil si Daniel nasa government po siya. Si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, nasa ano po yan? Nasa government. Nainggit kay Daniel dahil walang makita po sa integrity, sa kredibilidad niya. Walang masira. Walang makitang maleta sa kanya. No? Ang tinira po nila, yung kanyang pananampalataya. Ito nila ang presidente, si King Darius. Sabi na, Haring Darius, buhat ngayon, gumawa ka ng batas. Make a decree na walang magpe-pray for 1 month sa anumang Diyos maliban sa'yo. Ginawang Diyos si Darius. Kung ako si Haring Darius, nag-isip siya. Paano kung tutugunin yung mga prayer nila? Di ba? Ganon. Di ka lang basta nag-pray. Pray lang kayo sa akin. Maraming nagpe-pray kasi maraming pangangailangan. Well, anyway, ang sino mang di mag-pray kay Darius, kay Haring Darius, ano pong mangyayari? Ipapakain po sa leon. Pero si Daniel, he did not run to God dahil nakadwell na siya sa presence. Patuloy lang siya. Ang sabi po sa Daniel 6:10, now when Daniel learned that the decree had been published, yung decree na walang magpe-pray kaninong Diyos, kay Haring Darius lang, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Walang nagbago. Alam niyo po, kapag Kristiyano ka, may kredibilidad, walang pagbabago. So kung may pagbabago man, lalong tumitindi pananampalataya mo, lalong tumitindi yung pagmamahal mo sa Diyos at sa kapwa mo. Hindi po yung kapag darating ng Lord next month, anong gagawin mo? Ay, lalo na ako magiging prayerful, magiging mabait na ako. Ay, ibig sabihin niya, balasubas ka pala ngayon, pa-impyerno ka pala ngayon. Ang tunay na Kristiyano, pero pag may nagtanong sa'yo, anong gagawin mo kung darating ang Lord next month? Gagawin ko pa rin araw-araw kung anong ginagawa ko sa Diyos ko. Lagi akong merong devoted, quality devotion sa Lord. Amen. Ito ang nangyari kay Daniel. Yung quality devotion niya, hindi niya binago. Hindi siya natakot. Anong naging resulta? Ano pong naging resulta? Naligtas po siya ng Diyos sa mga gutom na leon.
Alam mo na gutom na yung mga satraps, governors, at saka yung mga administrator, at saka yung mga kanilang pamilya, nung hinagis sa den of lion, sa taas palang pinagpupunit na po sila. Nangapira-piraso po sila. Pero si Daniel, no, parang mga kuting lang ang leon nung nandun po siya. Kung meron kang malaking problema, liliit yan kapag tinignan mo ang Diyos mo sa devotion mo na napakalaki ng Diyos. At totoo namang how great is our God. So kailangan po natin, number one, consistent prayer. Si Daniel did not only pray when trouble came. Consistent po siya. Hindi lang kapag may problema. Daily dependence. Lagi siyang nagdidepende kay Lord kahit 85 years old na siya. 3 times a day, he dwelt with God before trouble came. Anong nangyari? Meron siyang God's protection. The lion's mouth were shut. Kaya nga, ang kailangan lang natin, maging faithful. Sabi mo sa katabi mo, maging faithful ka. Number one, saan? Sa prayer. Faithful. Nasa Bible po yan. Nasa po yan. Romans 12:12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Hindi po ito, it is not a command, it is not an option, but a command to be faithful always and prayer. Kaya nga, pray and never give up. Pray and never lose heart. Pray without ceasing. Amen. May karamdam kayong sisig, may karamdam kayo, bala yung sisig yan. So depend on God before trouble depends on you. Anyway, magtatapos na po tayo. Mag-review na po tayo. Prayer builds intimacy with God. Spend quality devotion with God alone. Ito po yung ating solitude with God. Yung pananahimik natin before the Lord. Align your heart's condition with His will. Ito po yung sinusurrender natin ang kalooban natin sa ating Panginoon. Depend on Him not only when trouble comes. Ito po yung stay with God. Wala pakit na kasi sulaki bandang tauli. Ulitan tayo. No, solitude with God, spend quality devotion with Him alone. Surrender to God, align your heart's condition with His will. Stay with God, depend on Him, not only when trouble comes. Hindi nyo na kailangan awitin pa yung, meron pong awit na, I will run to you. No, you don't have to run to God. Dwell in Him, with Him, daily. Amen? Amen po ba? So sino po ngayon ang gustong maging close sa Lord? Make God your one desire. Palakpakan po ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo.